Pumunta naman tayo pabalik sa nagninyebeng lugar sa loob ng ikalawang gate, kung saan makikita natin ang biglang pagkahiwa ng bato. Ito ay dahil sa ginawang malakas na pag-atake ng boss na halimaw papunta kay Dibow na kanyang ikinatalsik sa lupa. Makikita naman natin ngayon ang mga namuong yelo sa katawan ng halimaw. Maya't maya pa ay muli din itong nagpalabas ng kasunod pang malakas na pag-atake kay Dibow na tumama sa lupa na kanya namang muling ikinatalsik sa malayo. Dahil dito, si Dibow ay napakagat na lamang ng kanyang ngipin habang nanginginig sa nagninyebeng lupa. Habang si Dibow ay patuloy na nakadapa, makikita natin ang naging pinsala sa ginawang pag-atake ng halimaw at ang kanya ngayong anyo kung saan ito ay napupuno ng mga yelo sa kanyang buong katawan. Pagkalipas ng ilang sandali ay agad naman na muling umatake ang halimaw gamit ng kanyang kamay. Nang bigla na lang sumulpot si Ralph sa kanyang likuran kaya naagaw ang kanyang pansin. Dahil sa biglang pagpapakita ni Ralph, ang halimaw ay agad siyang inatake. Subalit agad lang din itong naiwasan ni Ralph at agad ding nagpalabas ng kanyang pag-counter habang nagsasabi na ang halimaw ay napakamabagal. Ang ginawa naman nitong malakas na pag-counter ay nagawang matamaan ang halimaw sa kanyang mukha. Ngunit ito ay hindi tumalab dahil sa nakapalibot na yelo sa kanyang mata, kaya napatanong na lang si Ralph kung ano itong bagay at kung bakit ito napakatigas. Nang bigla na lang siyang hinampas ng halimaw ng napakalakas sa kanyang mukha, at buong lakas din siya nitong piniga kaya ito ay kanyang labis na ikinabahala. Subalit ito naman ay agad na naudlot dahil sa biglang pagdating ni Kiri kung saan nahiwa nito ang halimaw gamit ng kanyang skill na Solar Slash. Habang inaabot naman ni Kiri ang kanyang kamay kay Ralph, napasabi siya na dahil dito ay mababayaran na niya ang kanyang pagkakautang sa kanya. Di kalaunan, makikita natin na nagawang mahiwa ni Kiri ang isang daliri ng halimaw at agad silang tumakas papalayo. Ngunit habang patuloy ang kanilang pagtakbo ay agad naman sila nitong inatake pero ito ay hindi tumama. Kasunod nito ay ang paghabol sa kanila ng boss na halimaw, kung saan makikita natin ang pagtalon nito ng napakataas. Habang ito ay nasa ere, iniangat din nito ang kanyang dalawang kamay. At nang siya ay makalapag ay agad niya itong hinampas ng napakalakas sa lupa, na nagsanhi ng malakas na shockwave sa paligid ng nagninyebeng lupain. Habang nawawala naman ang usok sa ginawa nitong pag-atake, bigla na lang ginamit ni Ralph ang skill niyang heal. Kasunod nito ay ang paglabas nilang tatlo sa usok at agad na pagsugod sa kanilang kalaban. Habang sila ay patuloy na tumatakbo, napatanong naman si Dibow kay Ralph kung may naisip ba siyang paraan para matalo nila ang halimaw. Naagad namang sinagot ni Ralph na ang likod nito. Kaya napatanong si Dibow kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil sa kanilang pagsugod ay agad namang nag-counter ang halimaw gamit ng kanyang kamay. Ngunit agad din naman nila itong naiwasan. Napasabi din si Dibow na ang nilalang na ito ay napakalaki kaya kailangan ni Ralph na maging tiyak sa kanyang sinasabi. Ngunit napasabi lang si Ralph na siya ay manahimik at kuhanin na lang nito ang atensyon ng kanilang kalaban. Ito ay dahil para siya ay agad na makalapit sa kahinaan nito, kung saan may makikita tayong nakatusok na espada sa nagyayelong parte ng likod ng boss na halimaw. Di kalaunan, makikita naman natin si Dibow na nagawang maharang ang ginawang pag-atake ng halimaw gamit ng kanyang sandata. Kaya siya ay napasigaw sa kanyang mga kasamahan na kaagad na magmadali. Agad namang sumugod si Kiri at Ralph papunta sa likod ng halimaw kung saan naruroon ang nakatusok na espada. Subalit hindi nila inaasahang sila ay biglang matatamaan ng halimaw sa oras nang sila ay makalapit sa kanya. Kaya habang patuloy si Dibow na tumatakbo sa braso ng halimaw ay napatanong siya kung napansin ba ng kanilang kalaban ang kanilang pakay. Nang bigla na lang iwinasiwas ng halimaw ang kanyang kamay kaya si Dibow ay napalipad sa ere. Kaagad din siya nitong hinampas ng napakalakas kung saan siya ay agad na nahulog sa lupa. Ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil habang si Dibow ay patuloy na nakadapa sa lupa ay tinangka siyang apakan ng halimaw gamit ng kanyang nagyayelong paa. Nalabis namang ikinabahala ni Kiri kaya siya ay napasigaw kay Ralph na magmadali sa paggamit ng kanyang heal. Subalit agad lang din na tuluyang naapakan si Dibow ng boss na halimaw sa lupa. Kaya napasigaw na lang si Kiri ng kanyang pangalan, habang makikita naman natin si Ralph sa kanyang tabi na nahihilo. Agad namang lumipat ang atensyon ng halimaw papunta sa natitirang adventurers. Kaya ang dalawa ay agad ding naghanda, kung saan napasabi si Ralph na mayroon na lang siyang 4 na heal na natitira kaya kinakailangan ni Kiri na paghusayan ang pag-iwas.
Habang mabilis na tumatakbo ang halimaw papunta sa kanilang dalawa, dagdag pa ni Ralph na maghahanap siya ng pagkakataon para umatake sa halimaw kaya silang dalawa ay kumalat. Kasunod nito ay ang pagtalsik naman ng mga nyebe sa lupa dahil sa ginawang mga malalakas na pag-atake ng kanilang kalaban. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pagsigaw ng halimaw ng napakalakas. Ito ay dahil sa ginawa nitong pag-atake na nagawang matamaan si Kiri kaya siya ay napatalsik. Dahil dito, napamura na lang si Ralph habang tumatakbo at napasabi kay Kiri na kakasabi lang niya sa kanya na sila ay umiwas ng mabuti. Kaya agad din itong ginamit ang kanyang skill na heal sa nahuhulog na si Kiri. Subalit ito ay naging aksaya lamang dahil si Kiri ay tuluyang nawala ng malay. Habang patuloy naman ang pag-atake ng halimaw sa tumatakbong si Ralph, makikita natin si Debo na patuloy na nakahiga sa lupa. Habang siya ay duguan at patuloy na walang malay, napanaginipan nito ang tagpo ng kanyang pagtanong tungkol sa pagsi-circle up. Nasinagot naman ni El na si Debo ay mayroon ng sapat na karanasan para maabot nito ang second circle at ito ay maganda kung si Debo ay magsi-circle up sa hinaharap. Napatanong naman si Debo kung ang pag-circle up ba ay isang bagay na magagawa niya lang dahil ito ay kanyang gusto. Subalit sinabihan siya ni El na ang enlightenment ay nakadepende sa kanyang iniisip. Kaya napatanong si Debo kung ano ang bagay na ito. Habang iniinom naman ni El ang kanyang kape, napasabi siya na ito ay mahirap para sa lahat. At kahit na may pareho silang karanasan, ito ay magiging walang silbi kay Debo. Kaya napatanong si Debo kung ano ang gusto ni El na kanyang gawin. Nasinagot naman ni El na kailangan lang nitong mahanap ang nararapat na bagay sa kanya. Pwede itong maging pag-unawa sa mana na paghahanap sa kaalaman, o di kaya ay isang alaala na hindi niya makakalimutan. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan bigla na lang sumabog ang kinaroroonan ni Debo. Kaya biglang napalingon ang boss na halimaw at labis na nabahala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil si Debo ay muling nakabangon habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Naagad naman sumugod papunta sa halimaw dala-dala ng kanyang sandata, ngunit agad din namang nagpalabas ng pag-atake ang halimaw gamit ng kanyang kamay. Kaya agad na ginamit ni Debo ang kanyang skill na tinatawag na Slash Blast, na naging sanhi ng pagkahiwa ng kamay ng halimaw. Dahil naman sa nakikita ni Ralph, napatanong siya kung tunay bang nagawa ni Debo na mahiwa ang yelo gamit lamang ng isang pag-atake at kung ano ang nangyari dahil sa bigla nitong pagbabago. Makikita naman natin ang pagliwanag ng dalawang circles sa braso ni Debo, kung saan habang siya ay patuloy na tumatakbo sa katawan ng halimaw napatanong si Ralph kung ang bata bang ito ay nag-circle up ngayon lang. Nang makalapit naman si Debo ay agad siyang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake na naging sanhi ng pagkahiwa ng mata ng halimaw. Kasunod nito ay ang kanyang pagtalon sa kanyang likuran papunta sa nakatusok na sandata sa mga yelo. Naagad namang inatake ni Debo ng napakalakas gamit ng kanyang sandatang palakol, subalit kahit pa na ito ay mas lalong nalibing sa katawan ng halimaw ay hindi pa din natamaan ang kanyang core. Dahil dito, ang boss na halimaw naman ay mas lalong nagalit. Kaya siya ay agad na tumalon at umikot para lang maalis at mahulog si Debo sa lupa. Kung saan dahil din dito, makikita natin si Debo na nadaganan ng halimaw gamit ng mga yelo na nasa kanyang likuran. Kasabay nito ay ang bigla namang pagsulpot ni Ralph sa ulo ng halimaw habang nagsasabi na mabuti ang ginawa ni Debo, kung saan pagkatapos ay agad din itong ginamitan si Debo ng kanyang skill na heal. Agad namang bumalik ang sigla ni Debo at agad na nagpalabas ng mga pag-atake para siya ay makaalis sa mga yelo. Na mas lalo namang ikinagalit ng boss na halimaw kaya siya ay muling nagpalabas ng kanyang pag-atake. Kasabay nito ay ang muling pagsugod ni Debo sa kanya, kung saan makikita natin ang malakas na pagsabog ng mga yelo sa lupa dahil sa pagsalpukan ng dalawa. Dito makikita natin si Debo na napapakagat ng kanyang ngipin habang patuloy na hinaharang ang halimaw gamit ng kanyang noo na napupuno ng dugo. Nang bigla na lang siyang ginamitan ni Ralph ng kanyang skill na heal, kaya agad na muling bumalik ang lakas nito at naitulak nito pabalik ang halimaw. Si Ralph naman ay nagawang mahuli ng halimaw at siya ay piniga nito ng napakahigpit kaya siya ay nasuka ng dugo. Subalit kahit na ganito, napasabi siya sa halimaw na isa itong tanga dahil hindi ito ang oras para siya ay mabahala sa kanya kaya agad nito na muling ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kung saan muli nitong ginamitan ng heal si Debo na ngayon ay nasa likod ng halimaw habang inaangat ang kanyang sandatang palakol para umatake sa espada na nakatusok dito. Nalabis namang ikinabahala ng halimaw kaya siya ay napasigaw.
Subalit habang may matinding panggagalaiti, agad itong hinampas ni Debo ng kanyang buong lakas gamit ng kanyang sandata, na naging dahilan ng tuluyang pagkatusok ng espada sa core ng halimaw. Napasigaw naman ng napakalakas ang boss na halimaw sa pagkasira ng kanyang core. Agad naman na muling nagpakawala si Debo ng pag-atake. Subalit bago pa man niya ito magawa ay bigla na lang siyang nawala sa kanyang pagkakabalanse dahil sa biglang paggalaw ng halimaw. Kasunod nito ay ang pagwaslik ng halimaw ng kanyang kamay kung saan si Debo ay napatalsik pabalik sa nagninyebeng lupa. Pagkalipas ng ilang sandali sa lupa, makikita natin si Debo na bigla na lang bumalik ang malay. Kasunod nito ay ang agad niyang paglabas sa nagninyebeng lupa at pagtanong kung ano ang nangyari. Di kalayuan ay nakita nito si Ralph na nakahandusay sa lupa kaya sinubukan niya itong tanungin kung ano ang nangyayari, subalit ito ay walang malay. Makikita naman natin ang boss na halimaw na mabilis na tumatakbo papalayo sa mga adventurers. Nang bigla na lang nabasag ang yelo sa kanyang katawan, na naging dahilan ng pagkaputol at pagkahulog ng isa niyang kamay. Nalabis niya namang ikinabahala. Kasunod pa nito habang siya ay patuloy na tumatakbo ay ang pagkaiwan ng kanyang kamay sa lupa. Habang nagpapatuloy ang pagkahulog ng mga yelo sa katawan ng halimaw ay bigla na lang din na nahati ang kanyang isang paa, na naging dahilan ng kanyang pagkatumba sa nagninyebeng lupa, kung saan siya ay napasigaw na lamang. Maya't maya pa ay makikita natin ang pagsulpot ni Debo, kung saan nasilayan nito ang pagiging yelo ng halimaw at ang kanyang unti-unting pagkabasag. Pagkalipas naman ng ilang oras sa loob ng isang kuweba, si Kiri ay nagawang magising. Kaya napasabi si Debo habang nakakumot ng balahibo ng halimaw malapit sa isang bonfire sa kanilang tabi na siya ay nagising rin sa wakas. Si Kiri naman ay napatanong kung ano ang nangyari sa halimaw, na sinagot naman ni Debo na ang balahibo nito ay ang kanilang ginagamit ngayon. Nagpatuloy naman ang kanilang pagkukwentuhan hanggang matanong ni Kiri kay Debo kung hinintay niya ba ang mga ito hanggang sila ay magising. Na sinagot naman ni Debo na hindi sa gusto niya pero wala din naman siyang pagpipilian dahil hindi pa nila nahahanap ang gate palabas, at dahil sa panahon ngayon na pagpasyahan niya na mas mabuting magpahinga na muna. Kasunod pa dito, ang kondisyon din ngayon ni Ralph ay masama. Habang nagpapatuloy ang apoy ng kanilang bonfire sa loob ng kuweba, nasabi din ni Debo na naisip din niya na tumingin sa paligid sa sandaling kumalma ang panahon. Kaya pagkalipas ng ilang sandali, nasabi din nito kay Kiri na siya muna ay magpahinga ng kaunti dito dahil siya ay pupunta sa labas. Di kalaunan, makikita natin ang paglalakbay ni Debo sa labas ng nagninyebeng lupain. Habang siya ay nagpapatuloy kahit matindi ang pagninyebe, napaisip siya kung nasaan na kaya ang kanilang boss na si El dahil nagtatapos na ang araw. Nang bigla na lang mayroon siyang napansin na presensya sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Ito ay mga kulay puting nagninyebeng evil eye na agad siyang sinugod kaya napasabi si Debo na inaasahan niya na ang pangyayaring ito. Makikita naman natin ang pagtakbo papalayo ni Debo habang siya ay hinahabol ng grupo ng mga evil eye. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik naman tayo sa kuweba, kung saan dahil sa pagdating ng isang tao, nagising si Kiri at napatanong kung ano ang balita sa escape gate. Nang huli na lang siyang napatanong kung bakit ganito ang itsura ni Debo dahil napupuno siya ngayon ng mga dugo. Ngunit agad lang nitong binati si Kiri at sinabihan na mayroong naging mga sagabal sa daan. Napatanong naman si Kiri kung mayroon pa din bang mga halimaw sa labas at inalok nito si Debo na kanyang samahan. Subalit umupo lang sa sulok si Debo at nagsabi na kailangang mayroong magbantay kay Ralph dahil siya ngayon ay isa na nilang kakampi. Ngunit si Kiri ay nagpumilit na sumama pero sinabihan lang siya ni Debo na manahimik dahil ito ay mas mabuti kung gagawin lang ng isang tao. Dagdag pa nito kay Kiri na wag na siyang mag-abala na mag-isip ng mga bagay para sayangin ang kanyang enerhiya, kaya wala nang may naisagot si Kiri sa kanya. Habang pinagmamasdan naman ni Kiri ang paghiga ni Debo sa sulok, napaisip na lang siya na pinipilit nito ang kanyang sarili ng sobra. Pagkalipas ng ilang oras sa nagninyebeng lupain ay may makikita tayong isang halimaw. Kung saan ito ay agad na nahiwa ni Debo gamit ng kanyang sandatang palakol. Subalit di kalaunan ay naabot niya ang bangin, kung saan makikita rin natin na siya ay napapalibutan ng grupo ng mga halimaw na evil eye. Subalit napamura na lamang si Debo dahil sa nararamdaman nitong pagod at ginaw, at pagkalipas ng ilang sandali ay agad siyang sinugod ng mga evil eye. Agad namang nakaabot sa kanya ang isang halimaw na agad din siyang kinagat kaya silang dalawa ay nahulog sa bangin.
Ito naman ay naglikha ng isang malakas na impact nang sila ay tuluyang mahulog. Sa ibaba ng bangin, makikita natin na si Debo ay maayos lang habang ang sumugod namang Evil Eye ang namatay. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang pansin dahil sa isang tao na kanyang agad na nakita. Ngunit nang ito ay kanyang pinagmasdan ng mabuti, napansin niya na isa na itong bangkay. Agad niya naman itong nilapitan kaya siya ay napasabi na ito ay mukhang hindi namatay ng ganoong katagal. Napatanong din siya kung ano itong kanyang hawak. Ito ay isang liham na maraming nakasulat sa harap. Ang nakalahad dito ay ipagkakatiwala nito sa kanya ang liham na ito, sa taong hindi niya alam ang pangalan. At kahit na hindi man ganoon kalaki ang kanyang gantimpala, iaalok nito sa kanya ang kanyang mga guwantes. Kung ang makakuha nito ay isang warrior, ang Warrior Mastery class ay magiging malaking tulong para sa kanya. At kung napapansin nito, sila ay nahulog sa patibong ng Kaniya Merchant Union at ang kanyang mga kasamahan ay namatay sa boss na halimaw na tinatawag na Snow Yeti. Subalit mayroong magandang balita, ito ay dahil nagawa nitong mahanap ang escape gate, na labis namang ikinagulat ni Debo. Dagdag pa sa liham na ang gate na ito ay espesyal, ito ay dahil kinakailangan pa nilang matalo ang boss para ito ay mapagana. Dagdag pa nito na kanya ding ginuhit ang lokasyon ng gate sa likod ng liham kaya pinagdadasal niya na ang nakakabasa nito ay mayroong lakas na makatakas. Ito ay para maihatid ang liham na ito sa kanyang lugar, kung saan di kalaunan ay ang pag-alis dito ni Debo. Ngunit bago pa man ito ay gumawa siya ng isang puntod para sa bangkay ng adventurer na nagsulat ng liham. Pagkalipas ng ilang oras, may makikita tayong mga bakas ng paa sa nagninyebing lupa habang napapalibutan ng bangkay ng mga halimaw. Di kalaunan ay ang paghawak ng isang tao sa haligi ng gate. Ito ay si Kiri na inactivate ang escape gate. Makikita naman natin si Debo na akay-akay si Ralph sa kanyang balikat habang nagpapatuloy silang lumabas. Subalit habang sila ay nagpapatuloy ay napalingon bigla si Debo, umaasang si Elle ay nakasunod sa kanila. Ngunit dahil siya ay hindi pa rin nagpapakita, silang tatlo ay nagpatuloy para lumabas. Makikita natin ang pag-activate ng kulay orange na gate, kung saan silang tatlo ay nakalabas sa kagubatan na mayroon na ngayong maayos na panahon. Dahil sa kanilang paglabas, natanong ni Debo kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Kaya sinagot siya ni Kiri na kailangan nila munang ayusin ang kanilang mga sarili. Nang may bigla na lang nagsalita na isang lalaki na nakasuot ng maskara, nagsasabing inaasahan na niya ang posibilidad na ito. Ito ay mga grupo ng assassin na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan na napapatanong kung tunay ba nilang natalo ang kanilang kasamahan na tinagurian bilang ghost. Nababahala namang napaisip si Debo kung ito ba ay mga tauhan ng Kaniya Merchant Union at ito ay masama dahil hindi niya ang mga ito makakaya sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Agad namang inutusan ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga tauhan para agad silang sugurin habang nagsasabi sa mga adventurers na huwag silang mag-alala dahil papatayin din naman nila ang mga ito kaagad. Subalit ang ginawang pag-atake ng isang sumugod na assassin ay agad namang naharang ni Kiri ng kanyang espada. Ngunit ang isa pang assassin ay biglang nagpalabas ng kanyang mga sandatang kunai, na agad namang tumama sa paa ni Kiri. Kaya siya ay napasigaw sa sakit. Habang si Debo naman ay nag-aalala kay Kiri, may bigla na lang din sumugod sa kanyang tabi na assassin. Nalabis naman niyang ikinabahala, nang bigla na lang na muling lumiwanag ang kulay orange na gate. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang fire arrow na nagawang matamaan ang sumusugod na assassin na ikinagulat naman ni Debo. Kasunod pa nito ay ang pagtama din ng fire arrow sa kalabang assassin ni Kiri na kanya rin na ikinagulat. Dahil dito, labis namang hindi mapaniwalaan ng leader ng mga assassin ang mga pangyayari. Ito ay dahil ang fire arrow ay patuloy na lumiliko sa iba't ibang direksyon. Kung saan nagawa nitong isa-isang mapatay ang mga assassin sa isang iglap lamang. At di kalaunan ay nagawa din itong matamaan ang leader ng mga assassin na agad niya namang ikinamatay. Dahil sa agad na pagkaubos ng mga kalaban, makikita natin ang labis na pagkagulat sa mukha ni Kiri at Debo habang sila ay napapalingon. Napangiti naman si Debo at napasabi na ayaw man itong sabihin. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay napatanong si Elle kung ano ang sasabihin nito, at kung ganito na lang ba ang kanyang pagkasabik na ito ay kanyang makita habang inaangat ang kanyang kamay na kumokontrol sa telekinesis at habang hawak-hawak ang kanyang staff para sa kanyang fire arrow. May labis na tuwa naman siyang sinagot ni Debo na iwan na lang nila ito sa ganito.
Dagdag pa ni Dibo habang may labis na tuwa sa kanyang mukha. Na dahil si Elle ay nahuli, kailangan niyang bumili para sa kanila ng kaunting beer.